어떻게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. So hi guys, for today's podcast, pag-uusapan natin ng isa sa pinakamahusay at pinakamagagaling na artist here in the Philippines. But before anything else, magpapakilala muna kami. I am Gian Federico. I am Ryan Comeleng. And I am Kurt Calvin Garcia. At katulad din ng sinabi ko kanina, pag-uusapan natin ng isa sa mga pinakamahusay na artist at walang iba kundi ang Ben and Ben. So I want you all to listen para malaman ninyo kung sino nga ba ang Ben and Ben. At lahat ng yan ay makikita at mapakikinggan ninyo dito lang sa Sari-Saring Himig. At without further ado, pag-usapan na natin ng Ben and Ben. Kung hindi nyo pa sila kilala, well, you're missing out. Ben and Ben is a 9-piece folk pop band na binuo ng twin brothers na sina Paulo Benjamin at Miguel Benjamin Guico. Sila yung main vocals and guitarists ng group. Pero syempre, hindi lang sila ang bumubuo ng magic ng Ben and Ben. Kasama rin nila sina Agnes Rioma sa bass, Pat Lasaten sa keyboards, Jam Villanueva sa drums, Andrew Depano and Tony Munoz sa percussion, Kiefer Kabugaw sa violin at Poch Barreto sa electric guitar. Ang dami nila, di ba? Pero lahat sila ay may unique contribution sa tunog nila. Kaya sobrang rich and layered ng music nila. Alam nyo, Ben and Ben started making waves around 2017 to 2018 with songs like Katang Isip, Leaves, and Maybe the Night. Hindi lang sila basta-basta banda. Parang therapy minsan yung music nila, alam mo yun? Achievements, multi-awarded na sila. May awit awards with music awards and lagi silang kabilang sa top streamed OPM artist on Spotify. Not just here but worldwide. They even represented the Philippines in national and international music events and collabed with artists from Korea, Indonesia, and many more. But more than that fame, ang nakakatuwa sa kanila, they always stay grounded. Palaging may message of hope, healing, at pagmamahal sa bawat kanta nila. But I know, you guys, ay look up ang Ben and Ben. Am I right? Yeah. Pero may isang bagay akong sigurado na hindi nyo alam na ginagawa ng Ben and Ben. Ano yun? Yan. Alam niyo ba na ang Ben and Ben ay gumagamit ng bamboo sa mag-create ng music nila? It's very indigenous type. Kasi, napakahusay lang kasi ginamit nilang isa sa mga instrument ng mga Pilipino, which is the bamboo. And aside from that, they are using this one instrument na influence ng Spain na eventually ay naging part na rin ng culture natin. Ano yun? Yan. Yun lamang ay ang bandurya. So, ayun. Ilan lang yung sa cultural influence ng Ben and Ben. And also, alam niyo ba, ang kanta ko yung mga hinang Ben and Ben. Ano? Na they use yung identity to promote the cultural of Philippines. Lalo na sa Yung, atin. like, Chelsea Manalo, Abang Morena. Patingin ng Morena Slayer. Sobrang Morena. On that song, they encourage the Filipinos to embrace the heritage and uniqueness of our identities. And also, they fostering a sense of our pride. Yes. Cultural pride rather, di ba? So, by that, sobrang galing talaga ng Ben and Ben. And also, the araw-araw, that sun and sun, dalawang sun yun. Medyo ka lang. Yung the araw-araw song nila, kantay mga bilis, kantay mabilis. Mahiwagang pipiliin ka sa araw-araw. Diba? Apakalamig ng kanta mo yun. Like, iniginawa ko Ano sa si ano? Like, pinagpapangisa na. Oo nga. Pero hindi ka pwede pang Ben and Ben. Maganda na yung pagkakataon. Joke lang. Parang makaka-emotion. Di ba yung pagkanta talaga ng Ben and Ben, like,
Parang pundi man. Ay ba yun? Hindi na Ben and Ben. Hindi na Ben and like sa pagkanta pa lang nila ng kundi man, well, no naman tayo sa Philippines na magaling sila sa pag-aaral na sobrang nahuhuli ang mga babae noon na hindi na nagagawa ng mga tao, ng mga kabataan ngayon. Joke lang. So, yun na ang kundi man, kung paano nila kinakanta yung kantang yon, they using kundi man na kung saan nagagamit na nila yung cultural, na promote nila yung culture ng Philippines. So, by that, ang galing kasi Alam na lang ba, no? oo, ang galing no, na ginagamit nila yung mga kanta nila sa pag-promote ng culture natin na kung saan nagiging learning sa mga tao. Yes. Diba? We need to say, Ben and Ben is really culturally influential. Pagdating sa paggamit pa lang nila ng bamboo, bandurya, and even with the Kundiman songs or Kundiman music inspired, it really reflects the culture of the Filipinos. So ngayon naman, pag-uusapan naman natin kung ano ang moral influence ng Ben and Ben. Ben and Ben is not just a band that creates heartfelt music. Kilala din sila sa pag-carry ng mga music that involves the concept of love, the concept of loyalty, the concept of hope, love, joy, hope. Anyways, yun nga. Alam natin na yung Ben and Ben ay hindi lang culturally influential talaga. They are morally influential with their songs. Halimbawa na dito yung kanta nilang Leaves. Diba? Like, things will soon go from the forest of trees, and all will be alright inside. Meaning to say, kumbaga binuboost tayo ng Ben and Ben na we should wait for the perfect time. All will be alright inside. So not just that, kumbaga hindi lang talaga tayo nai-influence ng Ben and Ben pagdating sa love, pagdating sa patience sa mga bagay-bagay. Ini-influence din nila tayo, nai-influence din nila tayo pagdating sa napapanahong issue ngayon, which is the politics. Yes, that's right. Malapit na ang election, guys. And you should vote wisely. Yes. Pakinggan niyo yung kantang Kapangyarihan. Kasi sumasalamin yung sinasabi nila, yung mga nakaupo na yan, sino ba sila? We elected them. Not for them to, magpakasasa. We elected you guys for us to serve us. Yun. Sinasabi ng Ben and Ben na, sino ba kayo? Sino ba kayo? Ganon. So, like, Ben and Ben, it's not just for entertainment eh. They create music that will impact the morality of us listeners. So, yun lang naman sa morality or sa moral. And dadako na tayo kung ano ba talaga ang trademark ng Ben and Ben. Alam niyo ba yon? Yun. Siyempre, yung emotional aspect ng pinapakita ng Ben and Ben. Alam niyo naman na laging pag narinig yung salitang Ben and Ben, mga madadrama, laging nakakaiyak yung ginagawa na ng kanta. They're always evoking the emotions of the people na nakikinig sa kanila. Because they are making music to feel the people that they are seen. And they are also as well understood. With the usage of their mga lyrics nila, sa mga rhythms, sa musicality. And I'm just amazed at that, no? And lalo na sa diversity ng mga themes na ginagawa nila. Gaya nga nasabi ni Kurt kanina na it focuses on the skin identity of the Filipino and as well as yung Kundiman music, yung araw-araw nga, yung kapangyarihan ni Gia which focuses on the politics, diba? Yung hindi naman ba sa politics, pero ano yung mga maling nagagawa. Hindi lang sa politika, kundi sa iba't ibang aspeto. And meron din tayong leaves na nagpo-provide ng hope. And lalo na yung connection mo sa ating mga fans, it's the trademark of the Ben and Ben wherein they are the soundtrack of the lives of the people. So, yun lang naman emotional influence. May connection, nag-evoke na emotion, at maraming things. So, without further, i-sum up na kaya natin kung ano ba yung cultural influence, moral influence, at emotional influence ng Ben and Ben. So again, sa cultural, like, there's so much galing talaga, no?
kung saan nagagamit nila yung song nila to promote na culture, na kayo manggi, na araw-araw, na kundiman, di ba? So, sobrang galing that time na kung saan napopromote na nila na nagagamit na nila yung Kanta nila. yes, yung tawag dito. Yes, yung song nila, yung influence nila na yung culture na promote nila sa buong tao. Yes. And sa morality naman, kumbaga na nagiging open-minded tayo about several issues here in the Philippines. Nalalaman din natin, nagiging bukas ang isipan natin sa mga bagay-bagay. And lagi nating tatandaan, Ben and Ben is not just for entertainment. They influence. Ulitin ko, Ben and Ben is not just for entertainment. They influence. Speaking of influence, lalo ni Ben and Ben, kilala nga sa bilang emotional factor nila sa pagbibigay ng kanta. Nagbibigay sila emotional connection as well as they are the soundtrack nga of the lives of the people. Maraming themes na ginagawa. May love, joy, wala mang go, wala kang problem. Yung mga struggles, social struggles, as well as the mental health na pag-uusapan Yes. din ng Ben and Ben. And I like how about it works, no? Yes. So Ben and Ben is really good artist. Yes. Indeed. Do you agree with that? Yes, I totally agree with that. Super agree. So, katulad yan ang sinabi namin kanina, pakinggan nyo ang mga kanta ng music or music ng Ben and Ben. Kasi sinasalamin nila yung mga nakapanahong issue ng ating bansa. So, for us to achieve this change, pakinggan natin at i-digest natin yung mga musics ng Ben and Ben like Kapangyarihan. And I hope that people would support Ben and Ben, no? Yes. Hindi lang Ben and Ben, yung mga OPM artists na meron tayo, si Yen Constantino, Beanie, di ba? Yes. Yung mga upcoming mga SB19. SB19, marami tayong mga artists na ganyan. And yung mga Filipino artists ngayon, susuportahan at papaligayahin natin sila sa mga pagsasubscribe. At yun nga, don't forget not to subscribe sa Ben and Ben here. So that concludes our 15-minute podcasts and I am hoping na marami kayong natutuhan about Ben and Ben kasi in this world where music shapes and influences the people, Ben and Ben continues to serve as a light and a beacon of truth and change to our youth. And not just to our youth, but sa lahat ng mga nakikinig sa kanila. And yun nga, gaya na sabi ko, sana lagi nating supportahan ang mga OPM artists na meron tayo dito sa Pilipinas. So, again, let's end the day, no? Yes. So, I am Brian Hall M. Comelli. And I am GM Federico. And I am Kurt Calvi Garcia. And again, lahat ng mga podcast or lahat ng mga topics ay mapakikinggan nyo lang dito sa Sari-Saring Himig! So, this is the Ben and Ben. Tingnan na lamang ang mga link dito para masubscribe at pag-promote natin ang artist dito sa ating events. Thank you guys and paalam!